Taong 2012, nagbukas ang nag-iisang pampublikong special education sa Nabuan. Say present. Pag sali, pag wala, absent. Absent. Mula noon, pati ang mga nasa malalayong barangay dito nag-aaral. Pero sabi ni Teacher Ruel, kulang pa sa gamit ang kanilang classroom. It's so hard na pasunurin sila lahat, turuan sila lahat if you don't have the facilities they need. Say for instance, tuturuan mo sila na mag-cooking. So how will we do that? Wala kaming kitchen to teach them. Turuan mo sila na sa fine dining. At least pag nakalabas sila, they know what will be their etiquette. Kung minsan, napapadukot din sa bulsa para sa pangangailangan sa classroom. Kung minsan wala lang kami pumasay, binibigyan kami sir. Para makapasok dito kasi kulang po talaga. Kawawa naman po yung mga student kung si sir lang po dito. As a regular teacher, I'm receiving 18,549. Samantalang sa SPED Teacher 1 is they are receiving 24,000 something, I think. So, more or nasa less 6,000. 25,000. Nasa 6,000. Kumbaga, kulang ng 6,000 ang iyong sweldo. Yes. Umihi umihi. Huwag hawak ng hawak. Pero ba't nagpapatuloy ka pa rin? Pero kung iiwanan mo ang ganito, ma'am, sino na lang mag-aalaga sa kanila? Natandaan yung sasabihin bago lumabas. Saan nilalagay yung dalawang... May pangarap daw kasi siya para sa kanyang mga estudyante. And then meron din po dyan, sa special education, kapag natutukan mo at talagang intellectually good or nahon mo naman sila, they now know how to read, to write. Ang program na ito ay para din sa regular. Dadalhin namin yung student namin sa regular. And for now, meron na akong isa na nasa regular na. But partial inclusion lang yon. Pina-follow up ko pa din kung may assignments, meron ka bang di naintindihan. Kaya every time na maglalabas ka sa school, tuloy ka sa classroom ko. Isa sa mga batang kinakitaan ng potensyal sa klase ay ang 13 anyos na si Aaron. Nakaabot nga siya sa grade 6 sa isang private elementary school. As a mother, hindi ko po kayang dalhin siya sa malaking school. Kasi ang National High School po dito, madami. Baka po mabuli. Kasi natural na yung mabuli siya. Kasi tapos mahina pa siyang magbasa, magsulat. Kaya sabi ko, hindi ko alam po, gusto kong makatapos siya eh. At gaya ng ibang bata, may pangarap din si Aaron. Nakita ko, galing mo sa class kahapon ah. Ha? Oo nga po. Oo, magaling ka sa klase. Bakit? Bakit masipag ka mag-aral? Para po makatapos sa pag-aaral. Ayun. Tapos, pagtapos na mag-aral si Aaron, anong balak mo? Anong gusto mong gawin pagtapos ka na mag-aral? Magtrabaho po. Magtrabaho. Tama. Anong gusto mong trabaho? Sa mga ibang bansa. Ayon sa kanyang inang si Genevieve, malaki ang naitulong ng maagang pagtanggap ng kanilang pamilya sa kalagayan ni Aaron. Hindi namin siya itinago. Talagang sabi ko, ito bigay sa amin ni Jesus, kaya namin. At tanggapin natin kasi yan ang ibinigay sa atin. Kung ano man siya, siya na yan. I-develop natin para maging mabuting tao. Yung galaw sa bahay, maglinis ka, kuwan po siya,
inuutusan namin, tinitreat namin siya as normal. Kaya mo na isulat ang pangalan mo? May kanya-kanyang kakayahan ang mga nag-aaral sa SPED. In the name of the Father, Dito, maliit man o malaki, pinagpapasalamat ang bawat tagumpay. Sa labas ng classroom, may mga magulang na naghihintay. Meron din namang hinahabili na lang ang kanilang mga anak dahil kailangan nilang kumayod para sa pamilya. Dapat nga sa gobyernong ito, dapat may pondo sila sa family, as family na merong special child, gaya ng ibang bansa. May subsidy para sa living ng anak, para sa support, sa growth, sa health. And then the parents also are being provided ng fund. So sana kung meron tayo dito sa Philippines, siguro magiging okay din yung life nila. Dito sa atin kailangang ipakiusap. Mahabang pakiusapan. Kailangan ng maraming dokumento. Kung isang araw ay higit na matutulungan ng gobyerno ang mga taong may kapansanan, malaking tulong ito sa mga nagdarahop na pamilya tulad ng kay Mang Alfredo. Marahil, ilang araw niyang bubunuin sa trabaho ang pambili ng uniform ng kanyang mga anak. Pero tila hindi ito inaalala ni Mang Alfredo matapos makita ang unang araw sa klase ng kanyang mga anak. Dinala pa nga niya sa barbero ang mga bagong estudyante. Maaliwalas ang mga mukha ng mag-aama nang dumating sa eskwelahan kinabukasan. Paano naman, desidido ang tatlong bata sa pagpupursige sa pag-aaral. At desidido rin ang kanilang ama na suportahan sila. Matapos ngang ihatid ang kanyang mga anak, pumasok na sa trabaho si Mang Alfredo. Lalong kailangan magsipag dahil tatlong bata na ang nasa paaralan. Ako ka na sinabi sa libro lab mo na to eh. Yeah po. Sa pamamagitan ng special education ng gobyerno, nabibigyan ng pagkakataong matuto ang mga batang may espesyal na pangangailangan. Batay sa Magna Carta for Disabled Persons o Republic Act 7277, dapat abot kamay ng mga may kapansanan ang edukasyon. pero ngayon marunong na siyang... Isang taon kayo nagsama-sama, tapos hindi ka pa nasanay. Sa kalusugan naman, dapat may programa ang gobyerno para maagang matukoy at ma-rehabilitate ang kapansanan. Oo, si ate, ay si Cassandra. Kailangan magtayo ang DOH ng rehabilitation centers at magpadala ng medical personnel sa mga provincial hospital at sa municipal health centers. Pero wala pa ang health benefits na ito sa Nabwa. Buti na lang, may mga SPED teacher gaya ni na Teacher Roel, Okay, good. Leia at Lalaine, sige na, sit down ka, na nagpapakita ng malasakit sa mga kabataang may exceptionalities. Pag wala ka, malungkot sila.
Gaya nung pag nag-absent ka kasi may seminar ka, kahit sinabihan mo na walang pasok, kasi aalis ako ha, walang papasok, nagsipasukan sila. Isang bagay lang ang ibig sabihin nun, they are looking for you and they need you. Kapag malungkot po, halimbawa po, hindi naman po may iwasan na malungkot ka po talaga. Tapos si Totoy po talaga usually yung nagsasabi sa amin na, Ma'am, I love you. Tapos i-hug ka po. Tot, kuya ito sa Totoy. Okay na? Gets nyo na? Kung magmamalasakit din tayo sa mga tulad nila, malaking kaluwagan sa buhay ng mga bata. Lahat ng tao ay may responsibilidad sa kanila. Huwag natin silang tuyain, tingnan lang. Isipin natin, ano kaya yung kailangan ng batang ito? Sa maikling panahon na kasama ko ang mga batang ito, nakita ko ang hirap ng kalagayan nila at kanilang pamilya. Pero nakita ko rin kung paano pinatitibay ng pagmamahal ang mga tao. Magandang gabi po, ako si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness.